guys, nag-order ako ng baked sushi doon sa kakilala ko. Nag-order na kasi kami dyan dati. Kaya nasarapan naman ako. Iba naman to. Maki pala yung in-order ko dati. Hello guys! Mag-tutorial tayo today! Arty naman. So, normal. Guys, truth. Mag-tutorial tayo. Tutorial tayo ng GCash, paano mag-load, paano mag-send money, cash in, cash out, at saka paano magbayad ng bills ng Meralco, bill ng Meralco, water, internet, at paano mag-transfer to bank. So, ayun po guys, napaka-easy lang. So, sana makuha ninyo yung aking ituturo, no? Kasi madali lang naman siya. Napaka-easy lang. Ikukwento ko lang sa inyo kung paano ako nagkaroon ng GCash. Dahil sa ayuda na 4,000 ni Duterte. Alam niyo po ba yun? Yung last year, hindi, isang taon na rin may get. Ano yan eh? Nagkaroon ako kasi doon namin pinapapasok yung pera sa GCash kasi mas madali daw. Compare doon sa Paymaya. Ganon. Kasi 2 weeks pa na bang makuha sa Paymaya bago pumasok. So, nag-GCash ang mga tao dito, dahil nag-GCash ang mga katauhan dito. So, ayun. Ngayon, ginawa ko, pinag-GCash ko yung, yung 4,000 na ayuda. So, doon nagsimula yun. Ngayon, syempre, cash in, cash out ang aking style. So, ngayon, syempre, lahat ng tao dito, may GCash ng mga time na yon. So, hindi siya ganun kalakas ang GCash. To story short, ngayon, nagpapa-GCash pa rin ako with charge. Dati naman with charge din. So, medyo mataas dati ang akin kasi pag mag-withdraw ka, mag-transfer ka sa bangko, di ba may charge din yon? In or out din, may charge din yon. So, ganon. So, ngayon, ang ginawa ng mga tao, ang style nila para mas malaki ang kita, mas dumami customer, binabaan nila. So, ngayon, nakakuha din ako ng technique. Bakit? Di ba pwede magaya-gaya? Kailan ba? Gagaya din ako. Binabaan ko rin. So, medyo may suki-suki na ngayon. Nakakuha na ako ng suki, lalo na yung mga riders ng Lazada at saka yung mga riders. Kasi ang mga riders, pag nagbayad ka dyan ng Lazada, Shopee, at kung ano pa, Lalamobs, Grab, ganon. Pag nagbayad ka sa kanila ng GCash, ang charge nila ay 20 pesos. So, ngayon, dito na sila sa akin nagwi-withdraw ng pera. Nagka-cash out sila sa akin ng pera. So, 1,000, 10 lang sige na ko sa kanila. Pag may nagpapa-GCash sa inyo, ito lang yung papuntahan. Ayan. Papa-GCash, halimbawa, sasabihin pa-GCash ng 100. Ayan. Tatype mo yung pangalan. Tapos, halimbawa, type mo yung number. Ayan. Tapos, halimbawa lang. Tapos, 1,000. 1,000 lang, Yan. Tapos, yan. Pero, lalabas po dito yung pangalan. Lalabas dyan ang pangalan. Tapos, yun na yun. Magsasend mo na siya. Kiklik mo na. Tapos, yun. Ganun lang mag-GCash. Ganun lang kadali. Kung sa load na naman, punta tayo sa load. Dito tayo sa load. Diba? Yan. Yung number na yan. Yan. Halimbawa, pwede natin sa send. Tapos yun. Pipili tayo. Marami po siya mga maraming mga promo ang load GCash. Tapos yan, TM, dito, yung dito, yan. Hindi po to sponsor, Kaya, wag na lang natin banggitin kung ano mga load yun. Tapos, kung halimbawa naman, may napindot ako. So, yun. Kung halimbawa naman, bank transfer. So, yun, pipili lang tayo ng bangko. Out of service ang video. Yan. Type mo yung, type mo yung magkano, tapos name, account number, tapos ito, marami nagkakamali dito, send receipt to. Email po ang ilalagay nyo dyan, tapos send ka na ng send. Yun. Pag nag-send na yan, minsan nag-aabang siya ng sasabihin niya na yung parang inaantay niya pa yung transaction. Hindi kagad siya
di ka agad siya nagre-reply. So, maya-maya din, makakatanggap din kayo ng reply ng bangko. O, yun. Yung ng GCash pala. So, yan. May lalabas dyan. Dalawang resibo mo dyan. Screenshot mo. Then, mayroong papasok sa email mo. Yun, ganun lang. Tawag halimbawang transfer to view other services. Yun. Yung pala, importante ito. Importante ito. Bills. Yan. Yan, Meralco ko. Always siya naka-present lagi. Yan, Meralco. Ayan. Tapos, ito. Water services. Ganon. Telephone. Andyan, madali lang po. Andyan na kayo papasok sa bills. Pipindutin mo lang kung ano yung yan, ano yung babayaran mo. Yan. Yan, may mga government. Oh. Dito lang pa ako nagbabayad. Yan, sa mga ganyan. Lalo na sa Meralco, ay mag-open. So, yan. Meralco. Ano pa ba? Yan, cable internet. PLDT pala. Cable internet. Telecoms pala yung pinit. Yan, mga cable. Yan. Tapos internet. Akin kasi PLDT. Shucks. Ayaw makasama. Yan, ganun lang kadali siya. So, balik tayo ulit doon sa ganun lang kadali mag-GCash. Tapos, yan. Kung pwede kang umutang dyan, G-loan, G-Games. Pero, depende yan sa mga parang credit limit mo. Yung ganun. Yan. Depende yan sa inyo. Pero meron kasi hindi pa mababa pa lang. So, hindi ka pa pwede dyan. So, dapat gamitin mo na yung GCash mo. So, ganun po ang pagpapa-GCash. Marami. Eto babalik tayo sa load. Kasi minsan ang load, meron kang makukuha dyan ng mga wala akong reward. Yan. Wala akong reward ngayon. Kasi wala pang nag-load ngayong araw na to. So, pag may nag-load ng 50, meron ka makukuha. Yan. Yan. Diyan tayo. Yan. Bank transfer. Pag nagbabayad ka rin sa halimbawa sa mall, ito lang anuhin mo. Ay, ba't nag-out tayo? Bayad ka. Lang. Kunin mo lang yung meron kasi silang pinapakita doon. Tapos lang. Tapat mo lang siya. Ganun lang po kadali magpaano. Okay guys, pag namimili ka sa mall, pwede yung yung GCash ibabayad. Meron silang scanner doon. Yun, tatapat mo na yung phone doon sa scanner. Ayun, makikita mo na. Ganun. Lalabas na yung pangalan nila. Ganun lang kadali mamimili sa mall gamit ang GCash. Kasi, i-data mo lang siya. Pwede ng data. Na nakukuha ng data. Ayun guys. Napakadali lang talaga ng GCash gamitin. So, madali din ang pera, basta pa yung mag-GCash. Baka sabihin niyo napakayabang naman ito, pinapakita talaga yung pera niya kung magkano. Ano po yan, naka-reserve po yan sa isang tao. Kukunin siya, tapos talagang ni-reserve ko yan, tinansperan ko talaga yan, kasi nagsasabi na yun na kukunin niya. So, maya-maya lang wala na laman yun. Tapos, paano na lang, paikot-ikot lang. Paikot-ikot na, magiging cash na siya, tapos ikot na naman, may babalik na naman. Ganun lang ang style dyan, ikot-ikot lang. Kita mo lang dyan, yung binayad ng tao kung magkano yung kinukuha. So, sa 1,000, may 10. Ayun na guys, nanonood ako ng TV. Maingay. Tapos naglalaro naman yung isa. So, dobleng ingay. Kasi guys, may tindahan kami. Kaya, madali sa akin ang pagpapa-GCash. Pero di naman ibang tindahan dito. Meron din mga kalaban. Kalaban, as in, laban! Charot. As in, syempre, negosyo, hindi pa pwedeng solo mo, diba? So, hindi matatawag na negosyo kung wala kang kalaban. Ganon. So, merong suki-suki. Hindi naniniwala sa akin. Hindi ko na problema yan. Basta ako, may sarili akong pananaw sa buhay. Diskarte. Ganon ang negosyo. So, meron din nangungutang sa mga tindahan. Yung iba, hindi na nagbayad, naglaho na parang bula. Sige, okay lang, may karma naman. Hindi ako natatakot na takasan niyo ako. Pero ang karma, alam niyo na, sabi nila, digital na daw ang karma. Pero mas may matindi pa sa digital. Yun ang tatandaan nyo. Kung mangutang kayo, magbayad kayo. Diba? So guys, may tindahan ako. Hindi naman ganun kalaki at di ganun kabongga.
Kumbaga, nanawa na rin ako sa tindahan. Kasi, buong buhay ko may tindahan na kami. Kahit sa probinsya, bata pa na ako, maliit na tindahan na kami. Kumbaga, tinuloy-tuloy ko lang para hindi naman ako magiging pabigat sa asawa ko. So, kahit pa paano, makakadukot-dukot, merinda-merinda, mga bata, pag hihingi. Ayun. So, kailangan din diskarte din tayo sa buhay, diba? Huwag tayong umasa sa asawa. Pero, may ibang asawa naman kasi na ayaw din yung asawa nila na nagliligo-negosyo. So, kanya-kanyang diskarte. Ganon. Walang pakialaman. Marami talagang problemang ma-encounter sa tindahan. Syempre, small business, patok. Patok sa utang, ganon. Pero siya, okay lang din naman sa mga nakakabayad. Kaya walang problema. Kasi lahat naman ng taon, dumadaan talaga sa utang. So, alam mo, lifestyle ng Pinoy na yan eh. Diba? Alam mo naman, mahirap din naman kasi hindi magpapautang kung meron ka. Pagpapautang mo, parang tulong mo na rin yun sa kanila. Pero minsan, hindi lahat ng tulong na-appreciate ng tao. Minsan, ingat din tayo, diba? So, tayo din yung kawawa. Kaya, ayun, kawawa talaga dahil tinatakasan ng mga nakakautang. Pero hindi naman lahat. Pero hindi naman matino. Kumbaga, sa 100%, 10% tayong tarantado talaga na tao. Alam naman niya may utang siya. Napakalit ng tindahan. Halos uubusin niya na kung hindi mo pagbabawalan. Oh my God. Napakahirap magtinda. Napakaliit ng ng kita. Tapos buhos yung oras mo. So, subok ko na po yan. Ilang taon na ako. Tapos, bata pa lang ako, may tindahan na kami. Negosyo na namin yan eh. Bata pa lang kami. Buti nga, walang ginamos eh. Asawa ko naman nagpo-produce ng lahat sa bahay. Pero ako kasi ayaw ko nang walang piso na pumapasok sa sarili ko. Kumbaga, hindi ako sanay sa ganun. Kahit saan man ako napunta, may tindahan talaga. Din sa amin guys, huwag kang bumili dyan. Doon ka sa kabila. Diba? Pero, okay lang yun. Si God nang bahala sa kanila. Diba? Hindi pa naman ganun kami gumagapang sa hirap. Kaya, okay lang yan. Mas lalo ka lang i-guide ni God kung ano dapat mong gawin sa buhay. Kanya-kanya lang tayo. Kanya-kanya. Ay, pasensya na guys. Kasi ang itsura ko ay patulog na. So, nakapag-wash up na. At, yun, ready to sleep na kasi anong oras na, gabi na. So, yun. Maraming salamat. Naka-outro na ako guys. So, yun na po guys ang masishare ko tungkol sa tindahan at sa Gcash. So, yun na yung share ko. Experience sa tindahan, sa Gcash. Maraming salamat sa nanonood. Bye for now. See you again on my next vlog. Bye-bye.